Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magtagumpay kaya si Irene sa plano niya kay Carlos? Makaligtas pa kaya ang pamilya Tanyag sa kamay ni Madam Lotus? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa loob ng kulungan, hindi nagustuhan ni Mildred ang naging plano ni Madam Lotus dahil hindi sila tatakas hanggat hindi niya muna nakikita ang anak niya na si Carla. Nainis si Mildred dahil wala naman sa usapan nila ang planong gagawin ni Madam Lotus, kaya galit na umalis si Mildred at pinuntahan ang mga kasamahan niya para sabihin sa kanila na nag-iba ang plano nito. Kaya gumawa sila ng sariling desisyon nila na tumakas na agad. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, sa pagmamadali ni Mildred na tumakas na aksidente siya. Nadula siya sa bakal at nahulugan siya ng scaffoldings at nabigat na sako sa dibdib na naging dahilan para hindi siya makatayo at mahirapan huminga. Agad naman inalalaya ng mga kasamahan niya si Mildred at dinala sa loob. Ikinagulat naman ng lahat ang narinig nilang putok ng baril, kaya daling-daling pumunta sa loob si Madam Lotus para alamin sa mga kasama niya kung ano ang nangyari. Habang si Annalyn at Zoe naman ay sinubukan tingnan ang lagay ni Mildred at iniisip nila kung anong pwedeng gawin para mailigtas nila ito. Ayon kay Annalyn, sa nakikita niyang kalagayan ni Mildred, naipon na ang hangin sa dibdib niya kaya posibleng maipit ang baga at puso niya at pwede niya itong ikamatay kapag hindi agad ito naagapan. Kaya sinabi ni Annalyn na kailangan madala agad si Mildred sa hospital at nasa peligro ang buhay niya. Pero hindi pumayag si Madam Lotus sa gustong mangyari ni Annalyn. Galit na tinanong ni Madam Lotus ang mga kasamahan ni Mildred kung bakit ito nahulog. Hindi naman makasagot ang mga kasamahan ni Mildred at bigla niyang tinanong si Annalyn kung kasabwat ba nila siya sa pagtakas. Natakot si Annalyn at sinabi niya na hindi po, wala po akong alam dyan. Sinama lang nila ako, akala ko dadalhin lang nila ako sa CR. Habang takot na takot naman si Lynette at Robert dahil nakikita nila na nakatutok kay Annalyn ang baril ni Madam Lotus. Sinabihan ni Madam Lotus si Annalyn na gawin niya ang lahat ng paraan para iligtas si Mildred dahil doktor naman sila at walang tatawag ng ambulansya. Kung mamamatay siya, kasalanan niya yun dahil ginusto niyang tumakas agad. Yan ang mga napapala ng mga taong nagmamagaling. Kaya agad naman nag-isip si Annalyn kung anong pwedeng gawin nila ni Zoe kay Mildred para mailigtas nila ito. Sa kabilang dako naman sa Apex Hospital, natataranta na si Giselle dahil sa binigay na 2 oras na palugit ni Madam Lotus sa kanya na kailangan dalhin niya si Carla sa kulungan. Kaya hindi alam ni Giselle ang gagawin dahil hindi nila pwedeng itigil ang operasyon dahil kasalukuyang isinasagawa ang operasyon kay Carla at nagkaroon ito ng komplikasyon. Maya-maya nakasulubong ni Giselle ang isang nurse at nagmamadali ito. Tinanong siya ni Giselle kung para kay Carla ang blood donation. Sabi ng nurse na opo dahil kailangan masalinan ng dugo at nasa delikadong sitwasyon ang pasyente. At umalis na ang nurse. Bigla naman napaiyak si Giselle sa isang tabi, kaya mas lalo niyang ipinag-aalala ang kalagayan ni Annalyn, Robert at Lynette sa loob ng kulungan kung sakaling hindi niya mapagbibigyan ang hiling ni Madam Lotus at baka may gawing hindi maganda ito sa kanila. Maya-maya dumating si Eric at Justin. Umiiyak na lang na napayakap si Giselle kay Eric habang tahimik naman nakatingin si Justin sa kanila. Sinabihan ni Eric si Giselle na wala tayong magagawa sa ngayon kundi ang maghintay at magdasal na maigligtas sila sa mga kamay ng hostage taker sa loob ng kulungan at ganun din si Carla. Kaya mas lalong napaiyak si Giselle dahil sa wala siyang magawa. Gustuhin man ni Justin na tulungan si Giselle pero pinaalalahanan siya ni Eric sa mga plano nilang mapabagsak si Giselle at ang buong pamilya Tanyag para sa kanya mapunta ang lahat. Samantala sa labas ng City Jail dahil nalaman na nila Chang Susan at Josa na nasa panganib si Annalyn at Lynette sa loob ng kulungan ay nagmamadaling pumunta ang mga ito. Ngunit hindi sila pinayagan na makapasok kahit na nagpupumilit si Chang Susan dahil delikado para sa kanila at baka ikapahamak pa niya ito. Sobrang ipinag-aalala ni Chang Susan ang kalagayan ng mag-ina sa kamay ni Madam Lotus. Hindi matatanggap ni Chang Susan na may mangyaring hindi maganda kay Annalyn at Lynette.
kaya naisipan niyang tawagan si Carlos para sabihin na nasa panganib ang buhay ng mag-ina. Ngunit ang hindi alam ni Chang Susan na kagagaling lang ni Carlos ng city jail pero hindi siya pinapasok, kaya agad itong umalis bago nangyari ang ginawang pag-hostage ni Madam Lotus kay Lynette at Annalyn sa loob ng kulungan. Kaya hindi niya alam ang nangyari dahil naisipan niyang bumalik na lang siya ng East Ridge at doon na lang mag-antay kay Lynette. Samantala, habang nagmamaneho si Carlos at tumawag sa kanya si Irene at humihingi ito ng tulong dahil may nangyari sa kanya at nasa harap siya ng bahay nila. Ikinagulat ni Carlos ang sinabi ni Irene, kaya sinabihan niya ito na, "Anong ginagawa mo dyan sa harap ng bahay ko?" Sabi ni Irene na, "Pinuntahan kita sa East Ridge kaso wala ka doon, kaya naisipan ko na puntahan kita sa bahay niyo." Agad nagmadali si Carlos na umuwi pagkatapos nilang mag-usap ni Irene, habang si Irene naman ay nangingiti dahil may binabalak siyang gawin kay Carlos. Maya-maya ay dumating na si Carlos. Galit na sinabihan niya si Irene kung bakit siya nagpunta sa bahay niya. Gumawa naman ng dahilan si Irene at nagdrama ito kay Carlos dahil alam niya kung papaano niya ito mapapaamo. Nang malaman ni Carlos ang nangyari sa kanya, pinapasok muna ni Carlos si Irene sa bahay niya at inalok niya ito ng maiinom, kaya nagpunta si Carlos ng kusina habang naiwan niya ang telepono niya sa lamesa. Maya-maya ay tumunog ang telepono ni Carlos at nakita ito ni Irene. Kinuha niya ito at sinagot. Sa kabilang linya, agad sinabi ni Chang Susan kay Carlos na pumunta siya ng city jail dahil may nangyayari kay Lynette. Pero nagkunwari si Irene na sekretary siya ni Carlos at sinabi na pasensya na po, meron kasi siyang emergency kaya hindi po siya makakapunta dyan. Ikinagulat naman ni Chang Susan ang sinabi ni Irene, kaya nagbili na lang siya na sabihin agad ito kay Carlos at kailangan niyang magmadali dahil hawak sila ng hostage taker sa loob ng kulungan. Pagkababa ng tawag ni Irene, sumilip siya muna para siguraduhin na hindi siya narinig ni Carlos at maya-maya ay may kinuha siyang bote ng pabango sa bag niya na ito ang pinakamagandang sandatang gagamitin niya para mahulog si Carlos sa bitag na gagawin niya. Maya-maya ay nag-spray siya sa panyo at hinanda niya ito. Sinundan niya si Carlos sa kusina habang kumukuha siya ng maiinom. Ikinagulat naman ni Carlos nang pagharap niya kay Irene ay inilagay niya ito sa ilong niya, dahilan para mahilo si Carlos at mawala ng ulirat. Inakay ni Irene si Carlos sa taas ng kwarto nila at pinahiga niya ito, habang si Irene ay nakangiting pinagmamasdan si Carlos habang walang malay ito. At sinabing ngayon ay aking ka nang muli at magagawa ko na ang sirain ng pagsasama niyo ni Lynette. Masira kaya ni Irene ang pagsasama nila Lynette at Carlos sa ginawa niya? Mailigtas kaya ni Annalyn ang buhay ni Mildred? Ano ang gagawin ni Giselle ngayong nasa critical na kondisyon si Carla? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.